ikaw ay aking pakikinggan. Kahit ano man ang iyong nararanasan, nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan, nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. O sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Ayan po. Yeah. So, magandang gabi po sa inyong lahat. So, day 26 na po ng Journey in the Word. So, welcome ko po ang bawat isa na nakikinig, na patuloy kayo na mag-stay, saka po, so, when
kino-congrats ko din po kayo kasi mula day 1 hanggang day 26 na nandito kayo. So, bago po tayo mag-start, tayong lahat ay po pang manalangin. Yes, Father God, we glorify your name, Ama, ngayong oras na 'to. Lord, sa bawat isang nandito na nakikinig, Father God, let your anointing overflow, Father God. At Ama, sa bawat isa, Father God, Lord, na Father God, nakikinig, Lord, bigyan mo sila, Father God, ng kauhawan sa iyong salita. Bigyan mo sila, Father God, Lord, Ama, ng karunungan ng gagaling sa iyo. And let your, Father God, your wisdom, Father God, nang gagaling sa iyo, Father God. At Ama, yung instruction mo, yung patuloy na manguna, Father God, yung oras na to. At ano man ang gawa ng kaaway, ay sirain mo, wasakin mo. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amen po. So, ngayong gabi po na to is, ang isi-share ko po is the freedom that lasts. Okay po. So, familiar na po tayo sa John chapter 8 verse 31 hanggang 32. Pero babasahin ko po. So, Jesus said to the people who believe in Him, "You are truly my disciple if you remain faithful to my teaching, and you will know the truth, and the truth will set you free." So, ngayong oras po, tatanungin ko kayo, ano ba talaga yung freedom para sa inyo? Kasi 'pag binasa niyo pong mabuti yung John chapter 8 verse 31 hanggang 32, ang sinasabi dito ni Jesus is hindi, hindi bagong believer, hindi hindi stranger or hindi enemy, kundi yung mga naniniwala na sa kanya. Tayo kasi binigyan na tayo ng kalayaan, pero sometimes by fear kasi tayo ay parang nakakulong pa din, 'yan po. Sabi dun sa pangalawang slide, sabi, "Everyone wants freedom." 'Di ba po? Sabi dito sa apat dun sa gilid kung makikita niyo po, freedom from stress, freedom from fear, freedom from regret, and freedom from anything that make you feel trapped. 'Di ba po? Once na na-feel mo na stress ka, minsan hindi mo na maisip kung ano yung susunod mong step. 'Pag natakot ka naman, minsan iisipin mo, parang ayaw mo na, parang hindi na 'to dapat, eh. Parang hindi mo na kayang humakbang ulit. Yung regret din, 'di ba minsan may mga bagay ka na ginagawa na hindi mo na siya kayang ibalik, 'di ba po? May part po ba sa buhay niyo na nagkaroon kayo ng regret na parang hindi mo na siya kayang ibalik, 'di ba po? Tapos yung freedom from anything that make you feel trapped. Number one po 'pag sabi niyong trap, ibig sabihin nakakulong na kayo, eh, hindi na kayo kayang makalaya, parang gano'n. Pero ang sabi ni Jesus nga sa John 8, 'di ba po sabi dito, "Our culture defines freedom as doing whatever we want, whenever we want, without limits or accountability." 'Pag di tayo nakakilala kay Kristo, ganyan tayo. 'Di ba po, meron tayong mga freedom na gusto nating gawin, bahala tayo kung anong gagawin natin, ng walang limitasyon, ng walang responsibilidad, 'di ba po? Pero nung nakakilala tayo kay Kristo, oo, may limitasyon ng bawat, freedom na meron tayo, in a good way. Kasi sometimes yung freedom natin po kasi is akala natin okey, akala natin 'pag ginawa natin 'to magiging okey ang lahat. Pero kaya pinipigilan ni Lord yun kasi ayaw niya na magkaroon tayo ng, pagsisisi, ayaw ni Lord na magkaroon tayo o mawasak tayo by that freedom na binigay sa'tin or akala natin para sa'tin. Sabi nga dito, "But Jesus offer a different kind of freedom po." Sabi dito, "A freedom that lasts." John 8, sabi niya, Jesus is speaking to the people who already believe in Him. Sabi niya, "They are not outsider, they were not enemies, they thought they were free." Basahin po muna ulit natin yung sentence. They thought they are already free. Malaya po ba tayo ngayong oras na 'to? Amen, 'di ba, malaya tayo. Pero minsan akala niyo hindi pa rin kayo malaya. Bakit? Natanong niyo ba sarili niyo 'yan? Minsan hindi ako malaya, bakit? Kasi nagkakaroon ako ng doubt. Doubt na baka hindi ko 'to kayanin, doubt na baka pagsisihan ko, 'di ba po? Sabi nga dito, "Yet Jesus makes something clear."
real freedom does not come automatically. 'Di ba? Ang ganda nung sinabi niya, hindi ito automatic. 'Di ba po? Sabi niya, true freedom comes from remaining with Him and living as His disciple. Kasi kung babalikan natin yung talata natin nung una, sabi niya 'di ba, "Remain faithful to my teaching." Kaya natin kaya natin ginagawa 'tong journey in the Word kasi para ma-remind tayo araw-araw na maging faithful tayo kung ano yung natutunan natin, ano yung tinuturo natin. Kasi darating yung time, paano ka tatayo kung may nagtanong sa'yo? Paano ka naligtas? Darating yung time na may magtatanong sa'yo, paano mo masabing totoo yung tinuturo mo? Kasi, as a testimony po kasi, dun sa trabaho ko, meron dong ano, sorry sa word, meron dong, dating daan pero si hindi ko maano yung bagong pangalan nila. So, ang inaano nila is, ang turo sa kanila base sa pagkaka-observe ko is good works. Eh, 'di ba nga po wala nga pong nakakagawa ng mga bagay na hindi nga tayo naligtas ng good works natin, naligtas tayo ni Jesus. Kaya nga sabi dito, "Remain faithful to my teaching." Ano nga ba turo ni Jesus para sa atin, 'di ba? Paano mo malaman na totoong malaya ka na yung hawak mong freedom is panghabang buhay o walang hangganan, 'di ba po? At paano masabing naka-set ka na malaya? So, bibigyan ko po kayo ang pag-aaralan natin ngayong gabi is tatlong silang. Okey po, hindi po cash ha, silang. Baka sabihin niyo cash car saka ano, credit, hindi naman po. So sabi dito, commitment, persistence, yan pasensya niyo na po 'pag nag-ano ako sa C, persistence saka competence, okey po. So pag-aralan muna natin yung unang C, yung commitment, yan. So sabi dun sa unang C natin, true discipleship begins with commitment. So may calling tayo 'di ba po? Amen. So nung mga nakaraan na sharing, sabi ko nga habang kausap ko si Tintin kanina during nung dry run, sabi ko, "Tin," sabi ko, "kinakabahan ako. Sa dami kong ginawa nung sinabi sa'kin ni Pastora Jess na magshi-share ako nung January, simula nun parang hindi na ako nakatulog. Parang sabi ko, kailangan kong prepare naka-4 akong sermon. Dun sa 4 kong sermon, tuwing makikinig ako nung magse-share mula day 1 hanggang kahapon, aba, sabi ko, na-share na nila 'to with faith, na-share na nito obedience, na-share na nila 'to ng word. Sabi ko, wala na kako kung mai-she-share kasi na-share na kako nila. Sabi ko, nag-pray ako until kanina sabi ko, "Lord, wala na po akong mai-she-share kasi na-share na lahat nila." Tapos may pinanood ako kanina na ano, nasa ano sila, nasa bilangguan. Tapos sabi dun sa ano, dun sa testimony nung isang, prisoner, sabi niya, "Alam niyo, kung hindi pa ako nakulong," sabi niya gano'n, "hindi ko maano na malaya ako. Hindi ko makikilala si Kristo at di ko malaman kung gaano ako kalaya. At kung uulitin man yung pangyayari, mas pipiliin ko ulit na makulong," sabi niya gano'n, "dahil dito ko nakilala si Kristo." Sa buhay natin parang gano'n. Hindi hindi batiyan kasi kung paano yung kaya mong gawin at kung ano yung mga kaya mong bilhin, kung gaano kalaki yung pera mo sa bangko, kung gaano karami yung ari-arian. Hindi batayan yun para sabihin mong malaya ka, kaya po. Pero sabi nga dun sa number 1 natin is kung talagang ikaw ay malaya, ang una mong gagawin bilang isang disciple is magko-commit ka. Nung tinawag ka ni Lord, nung nag-yes ka sa calling mo at nung sinabi mo na susunod ka, dapat nandun yung commitment mo. Hindi lang basta sinabi mo, "Yes Lord, susunod ako," pero wala dun yung commitment mo. Kailangan nandun yung commitment. Kasi sabi nga ni Jesus dito, Jesus said to the people who believe in Him, "You are truly my disciple if you remain faithful to my teaching." 'Di ba sabi niya sa John 8:30. Pero kung babasahin mo yung John 8, mababasa niyo po dito yung babaeng nangalunya, 'di ba? Kumbaga, dun sa buong chapter 8 ng John, makikita natin kung paano pinatunayan ni Jesus na yung talagang kalayaan ay galing sa kanya. 'Di ba po?
Kaya sabi nga dito, "Remain faithful to my teaching," eh. Panghawakan natin yung turo niya sa pamamagitan ng commitment mo. 'Pag nag-commit ka kasi hindi lang basta sabi mo nag-commit ka, eh, kundi isa 'tong commitment o isang vow na hindi mo puwedeng sirain basta-basta. Kasi dalawa kayong nag-commit. 'Pag sinabing dalawa, both party, nag-commit ka kay Lord, 'di ba po? At si Lord naman may ano siya, eh, nag-yes ka sa tawag niya. Kaya yung ano niya sa'yo, yung blessing niya, naka-prepare na yan sa lahat sa'yo. Yung tawag dito, yung mga hakbang niya, yung mga plano niya is nakahanda na para sa'yo. Kaya yung commitment, hindi lang basta ikaw lang yung nag-commit, kundi dalawa kayo ni Lord. Kaya dapat malinaw sa'tin yun na 'pag binasa natin yung salitang, "You are truly my disciple if you remain faithful to my teaching," ibig sabihin nag-commit ka. Lagi nating tandaan magko-commit ka sa calling mo at 'pag nag-commit ka dun, hindi ka basta-basta bibitaw. 'Pag bumitaw ka kasi, andun na parang sinasabi mo, "Lord, 'di ka naman totoo." 'Di ba po? Sabi nito, to hold to his teaching means more than agreeing with it, 'di ba? Yung panghawakan mo yung turo niya, hindi lang basta ikaw nag-agree, 'di ba po? It means to remain abide and stay rooted even when his word challenge us. Yun yung isa sa pinakamaganda at hindi finilter. 'Pag sabi kasing filter parang pinaganda yung word, eh, pero hindi, eh. Sabi niya challenge us. Nung nag-commit ka, hindi naging madali ang lahat, amen po. Hindi naging madali ang lahat sa buhay natin bilang isang Kristiyano at bilang nakakilala kay Lord at believer. Hindi naging madali ang lahat sa buhay mo. Nando'n na talagang susubukin ka, may mga taong mawawala sa'yo, may mga bagay na tatanggalin sa'yo. Pero sa kabila ng lahat, nandoon ba yung word na, "You will be remain." 'Di ba po? Kaya nga sabi dito, 'pag dumating ka sa punto na yun, bubulungan ka lang ni Lord. Sabihin niya sa'yo na, "If you're truly my disciple, you will remain faithful to my teaching." Kasi kung ano yung tinuturo mo, yun yung sinusubok ka at kung ano yung tinuturo mo, yun yung tatayuan mo, 'di ba po? Sabi nga dito, "But how can we hold to his teaching if we do not truly know him?" Yun yung masakit. Paano mo panghahawakan yung salita niya kung hindi mo naman talaga siya kilala? Alam niyo po, before ako naging Christian, kilala ko na may Lord, kilala ko na si Jesus Christ. Kasi 'pag pumasok ka sa simbahan ng Katoliko makikita mo na agad yung mga ano, yung mga picture, eh. 'Di ba po, mula dun sa day one nung ano niya, pinuntahan niya yung cross hanggang pinako siya, yun. So, kilala ko na, pero ang tanong, personal ba talaga na kilala mo siya? 'Di ba po? Kaya nga sinasabi nila, ang kaligtasan ay personal mong relasyon. Personal, kaya nga sinabi niya sa'yo na personal savior, hindi group savior, kundi personal. Kung may relasyon ka sa Panginoon, dapat personal yun. Hindi dahil lang grupo kayo, akala mo kasama ka na din. Pero dapat titingnan mo muna kung, ah, talaga bang may relasyon ako sa Panginoon o dahil lang sinabi nila na ligtas kami, ligtas nga talaga kami kasi yun yung paniniwala nila. So, maniniwala na din ako, 'di ba po? Masasabi natin na talagang ligtas ka o malaya ka kung ang relasyon mo sa Panginoon is personal. Kung yung binabasa mo sa Bible is nagagawa mo or nai-stand mo, yung tinatayuan mo, 'di ba po? Parang gano'n lang yan, for example po, presidente ng Pilipinas, kilala natin lahat ng presidente ng Pilipinas, si BBM, yun po ba, o si Bongbong Marcos, mga ganyan. Pero ang tanong po, 'pag pumunta po ba tayo ng Malacanang, sinabi natin dun sa guard, dun sa Malacanang, ah, puwede po pumasok, ah, kilala po ako ni BBM, ni President po, ni Bongbong Marcos, ganyan, ganyan. Ta's ang gagawin nung ano, nung guard siyempre itatanong niya dun sa superior niya, tapos yung superior niya itatanong niya doon sa ano, kay mismong pangulo, sa presidente ng Pilipinas. So sasabihin, "Kilala niyo po ba sir si Nelia ganyan-ganyan? Kasi sabi niya po kilala niya kayo." Eh, hindi ka kilala. So sabihin, "Hindi ko siya kilala, sino ba siya?" 'Di ba po? Parang gano'n din po, pagkakakilala natin kay Lord, hindi lang basta makilala natin si Lord, kundi dapat may relasyon ka. 'Di ba po? Kaya nga sabi ito, maraming tumawag.
'di ba po, "Ama, ama ko," 'di ba po. Pero yung pagkatawag na yun kasi baka sabihin sa inyo, "Hindi kita nakikilala." 'Di ba po, kaya dapat sabi niya dito, kailangang may personal kang relasyon. Kaya nga sabi, "But how can we hold to his teaching if we do not truly know him?" Jesus said, 'di ba po, sa First John chapter 2 verse 3 hanggang 6, "We know we know that we have come to know him if we keep his command." Ayun po ba? "Whoever say, 'I know him,' but does not do what he command is a liar, and the truth is not in the person. But if anyone obey his word, love for a fa- love for God is truly made complete in them. This how we know we are in Him." Verse 6, sabi niya dito, "Whoever claim that live in Him must live as Jesus did." Di ba po? Malinaw yung sabi sa First John chapter 2 verse 3 hanggang 6. Sabi niya dito, kailangan natin gawin kung ano yung command niya. Yung 10 utos sa Exodus, ginawa na lang 2. Di ba po? Pero parang ang hirap pa din, di ba? Sabi nga doon, di ba, "Love the Lord with all your heart, soul, and mind." Di ba po? Pag sinabi niyang mahalin mo talaga si Lord, sa utak mo, kailangan siya lang yung laman. Sa isip mo, sa puso mo, kailangan siya lang yung tinitibok. At sa lakas mo, kailangan siya lang yung nagiging source mo. Opo. Sabi doon sa pangalawang slide natin, commitment is choosing Christ, not casually but completely. Kaya po, yung commitment daw natin, hindi lang pinili mo siya dahil pinili mo lang siya ngayong araw, kundi sa susunod pa. Di ba po? Hindi lang siya susunod or ano, kundi complete. So, discipleship is not occasional obedience, it's a daily surrender. Ito po yung kagandahan sa atin. Real talk, 'di ba po? 'Pag nagkakamali tayo bilang isang Kristiyano, parang ayaw na natin umattend. Parang nawawala na yung salitang commitment. Parang unti-unti na tayong humahakbang pabalik. Parang ayaw na natin kasi nagkasala ako, saka na lang ako mag-a-attend 'pag okey na ako, 'di ba po? Pero ang sabi dito kasi, yung ang discipleship daw kasi is hindi lang siya occasionally or hindi lang ngayong araw na 'to, kundi sabi dito is daily surrender mo. 'Di ba po, araw-araw na pagsuko dahil araw-araw tayo dapat mag-repent. Araw-araw tayong nagkakagawa ng kasalanan, sinasadya man, hindi sinasadya. Kaya po, sabi nga dito, "If anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me." Kaya po, sabi sa Luke 9:23, kung gusto natin sumunod at kung gusto natin patunayan ang commitment na meron tayo, kailangan natin deny yung sarili natin. Ano ba yung gusto ko? Ano ba yung desire ko? Yun mga minsan, 'di ba? Ayoko niyan kasi emotional ano ako ngayon, struggle ako ngayon, or nade-depress ako ngayon, nai-stress ako ngayon, ayoko muna umattend. Pero hindi yun yung usapin, eh. Ang usapin kasi dun, ano ba yung sinabi mo nung nag-commit ka kay Lord? 'Di ba during ng camp, malapit na yung camp, iko-commercial ko na. 'Di ba during yung camp, pupunta ka sa camp, siyempre campsite, ganyan. So, puspos kayo, okey na, go, fire, gano'n. Pero pagkalipas ng 1 buwan, 2 buwan, ilang buwan, hanggang wala na, yung apoy na meron ka nung nasa camp ka, unti-unting nawawala. Bakit? Kasi chineck mo ba mabuti yung commitment mo at yung puso mo nung time na yun? Sinabi mo ba talaga na, "Lord, paglilingkuran kita, meron, meron o wala, masaya man o hindi." Kasi 'pag sinabi mong commitment, ibig sabihin parang kang kinakasal. Parang magsasabi, "Lord, in sickness and health." 'Di ba po? Kumbaga, sabi dito nga, deny mo yung sarili mo. Hindi sinasabi ni Lord na wala ka ng pakialam sa sarili mo, kundi sabi niya dito, "Deny yourself and take up your cross daily and follow me." Sabi nga 'di ba, ang pagsunod sa kanya hindi madali, napakahirap. Naranasan niyo bang mawalan minsan mga bagay o something importante sa'yo? 'Pag nawalan kayo, dun niyo mare-realize kung gaano kahirap yung sumunod sa kanya. At doon mismo 'pag sinubok kayo at dumating kayo sa punto na
mapapatanong na lang kayo, Lord, sunod-sunod naman. Namatayan na ako dito, namatayan pa ako dito. Parang, Lord, ang hirap namang sumunod. Pero personally, nasabi ko yun. Kasi sabi ko, noong time na namatay ang tito ko, tapos namatay yung cousin ko, sabi ko, Lord, ang hirap namang sumunod. Sorry sa word, nag-aano ako sa Pampanga, nagmi-mission na po ako sa Pampanga, nagba-Bible study na po kami sa Pampanga, may outreach na kami dun. Pero dumating sa punto na hindi mo inaasahan na may mawawala sa'yo, na kukunin ang lahat sa'yo, parang di naman lahat, parang kinuha niya yung tao na malapit sa'yo na tuwing umaga mawawalan na ng magse-say, "Ate pagbilhan naman ako, bili mo akong ano, ng OTAP." Parang gano'n. So, parang that time parang sabi ko, "Lord ang hirap sumunod." Parang ang sakit palang sumunod. Pero alam niyo yung binulong sa'kin ni Lord, sabi niya sa'kin, "Bibigyan kita ng kalakasan, bibigyan kita ng kapayapaan." Eh, sabi sa salita niya 'di ba, ah, "Love the Lord with all your heart, soul, and mind." Ibig sabihin, mahalin natin si Lord bukod pa sa sarili natin. Kasi pang-temporary lang tayo, hindi tayo panghabambuhay dito. So sabi nga dito, "But freedom flows with the faithfulness." Nasaan yung faithfulness mo, yung katapatan mo sa commitment mo, 'di ba po? Kaya nga sabi to, freedom begins when we commit to Christ and His truth. So, tayo sabi nga dito yung ano natin, mag-uumpisa lang yung totoong kalayaan na meron ka kung ang commitment mo ay kay Kristo talaga at sa kanyang salita. Kasi kung ang commitment mo dahil lang sa naramdaman mo, napuspos ka, na-revive ka, okey ka, masaya ka, mawawala po yun. I guarantee you 100% mawawala po yun. Kasi ang totoong kalayaan ay kay Kristo lang, hindi sa mga, sa emosyon mo o hindi dahil sa congregation mo o hindi dahil sa church mo, kundi dapat personal kay Kristo yung commitment mo. Then, sabi dito susunod na slide, freedom grows through consistency with the truth. Nagpapatuloy po ba tayo o huminto ka na dahil nagkaroon ka ng pagsubok o nagkaroon ka ng mga bagay na parang hindi umayon sa plano? I remember last time may nag-chat dun sa group chat nung sa preacher, yun nga yung journey to ano, sabi niya, ah, "Bakit po tayo sinusubok?" Tapos dun sa ano niya is maraming nag-comment, okey po maraming nag-comment. Pero isang bagay lang yung naano ko, naalala ko that time, dapat tapos kinoment ko din yun, sabi ko sa kanya, dun sa ano ko, sabi ko, "Puwede po ba akong magsagot?" Sabi kong gano'n. So nagsagot ako, nag-comment ako, sabi ko dun naalala ko yung sa servant. Yung binigyan ng 5,000 nung sa yung ano, 5,000, 2 tapos 1. Dun sa ano na yun, sabi nung master niya, faithful servant. Dun ko naano na, hindi pala tayo tinawag ni Lord para maging successful, para maging complete, kundi tinawag tayo ni Lord para maging faithful sa Kanya, maging patuloy na faithful sa Kanya. Consistency nga sa truth, 'di ba? Sabi nga dito, Jesus continue, then you will know the truth. 'Pag alam natin ang katotohanan ng pagkatawag sa'tin, magpapatuloy tayo. Sa commitment na sinimulan mo, magpapatuloy ka dun kahit mahirap. 'Di ba po? Sabi nga dito, this knowing is not just intellectual. Hindi lang basta ano lang natin, alam natin, kundi it is a relational and experiential. 'Di ba po? Na-e-experience natin yung relasyon na meron tayo kay Lord. Hindi lang basta ano lang, sinabi mo lang, "Ay alam ko na, kilala ko si Lord," ganyan-ganyan. Pero dapat na-experience mo din siya at may relasyon ka nga sa kanya personal. Kasi 'pag sinabi mong alam mo ang katotohanan,
ipaparanas sa'yo ni Lord yan. Ipapa-experience ni Lord yan kahit mahirap. So, sabi nga dito, true is not merely learning, it is a lived. Di ba po? So, Jesus does not speak truth. She is the truth. John 14:6. Di ba po? Kung marirealize natin yung Bible, back to back, cover to cover, maano natin na kailangan may magbayad ng kasalanan. Kaya po. And that's why sabi nga ni Jesus, siya nga yung katotohanan eh. Siya nga yung nagbayad sa atin na dapat tayo yung kumuha, 'di ba po? Kasi kailangan nagde-demand nga eh. Kailangan ng demand, kailangan ng ransom. So, sabi nga she is the truth. Nung alam mo ang katotohanan, yung kalayaan na meron ka, kailangan magpatuloy yun. Sa pamamagitan ng commitment mo at pagpapatuloy mo kay Kristo. So sabi nga dito, now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you sent. Di ba po? John 17:3. So, sabi, doon sa susunod na slide, freedom grows through consistency with truth. Consistency means wake up, keep walking with Him. Di ba po? When truth confront our lie, when truth expose our false identity, when truth reshape our thinking, when truth transform our heart. Freedom does not happen overnight. It's developed through daily obedience and steady faithfulness. Di ba po? Makikita natin dito na ang talagang freedom na meron tayo, hindi lang to overnight. Kasi sabi nila, di ba, narinig nyo na, alam ko gas-gas ako, naririnig nyo na to araw-araw or something pa nagkakamali kayo or pagbago pa lang kayong Kristiyano, nagsisimba ka pa naman. Ano ba? Pero ganun ba tinuturo ng pastor mo? Ako, alam kong gas-gas na yun, alam nyo na yun. Pero sabi nga dito, hindi siya overnight lang. Na pag umupo ka sa church, bago ka na, okay ka na. Pero sabi dito is developed through daily obedience. Kailangan araw-araw na pagsunod. Di ba po? At yung steady na faithfulness, yung naka-ready. Saka dapat nakano ka, yung matatag yung faithfulness mo. Kasi susubukin ka, hindi man sa loob ng church, kundi sa labas. Di ba po? Sabi nga dito, growth happen when we stay connected to Christ, not sometimes but continually. Araw-araw po ba tayo nagpe-pray? Araw-araw po ba tayo nagbabasa ng Word of God? Na-try niyo na po bang gumising ng 3:00, 2:00, 2:00 hanggang 3:00, or 2:00 hanggang 4:00, 3:00 hanggang 5:00, mga gano'n, ng madaling araw? Minsan try niyo, ang hirap 'no, ang hirap, ang antok. Pero sabi nga dito kasi, growth happen when stay connected in Christ. Doon mo mapapatunayan kung konektado ka kay Christ. Bakit? Willing ka mag-sacrifice. Saka hindi mo mararamdaman na basta inantok ka lang, kundi habang binabasa mo siya, habang nakakapag-fellowship ka kay Lord, habang hinihingi mo yung provision ni Lord, doon mo mararamdaman na konektado ka kay God. Di ba po? Dapat continuity, araw-araw, hindi lang minsan, hindi lang bukas o mamaya or sa susunod, kundi araw-araw. Di ba po? So, sabi dito, pagsunod nating slide, truth develops competence truth develop competence through transformation. Yung katotohanan ay nagde-develop ng kakayahan natin. Di ba po? At nagta-transform sa atin yan. Sabi ito, Jesus declare, and the truth will set you free. Di ba po? He does not say the truth will make life easy. He say the truth will make us free. This freedom change our condition even when circumstances remain the same. Sino dito nagpe-pray po na, Lord, baguhin niyo po yung problema ko. Lord, baguhin niyo po yung sitwasyon ng buhay ko. Paano kung hindi baguhin ni Lord? Paano kung ganyan yung sitwasyon mo talaga? Anong gagawin mo? Hindi ka na ba susunod? Ayaw mo na ba? Kasi sabi diyan, di ba po, freedom change our condition even when circumstances remain the same. Hindi binabago ni Lord yung sitwasyon mo. Inalaw niya yan. Bakit? Para i-check yung condition ng puso mo. I-check,
baguhin niya yung kondisyon ng puso mo at para baguhin yung kondisyon ng pananampalataya mo. Truth set us free from daw kung ano, is free from fear because we trust God control. Lagi niyo na 'to naririnig, hmm, Isaiah 41:10. Set us free from shame because we are forgiven, Romans 8:1. Truth set us free from guilt because grace has spoke, 1 John 1:9. Truth set us free of pride because we know we need Him, James 4:6, and truth set us free from despair because hope has name. Hebrews 6:19. Dito sa fear, shame, guilt, pride na nababasa niyo, makikita po natin na pinalaya na tayo diyan ni God. Diba po? Pinalayan tayo diyan ni Christ. Sabi nga, and the truth will set you free. Alam niyo nang malaya kayo sa mga bagay na yan, pero bakit pinanghahawakan niyo pa din? Bakit patuloy niyo pa rin hinahawakan yan? Yung fear niyo, yung takot niyo, yung shame niyo, yung guilt niyo, yung pride niyo, yung despair niyo. Bakit hindi niyo siya mapakawala? Pag dumadating sa sitwasyon ng buhay mo na hindi ka sigurado, nagkakaroon ka ng doubt, umaatake yan. Di ba po? Para yung parang BP sa dugo, parang high blood. Pag medyo kinabahan ka, biglang tataas yung blood pressure mo, no? Pag medyo ka naman, biglang malo-low blood ka. So, wag nating hayaan. Pag sinabi sa'yo na malaya ka na ni Lord, pinalaya ka na niya, ibig sabihin wala na yung mga bagay na yan. So, sa susunod pong slide, sabi dito, truth develop confidence through transformation. As we walk in truth, we grow spiritually mature, able to discern, obey, and live wisely. Sabi sa Hebrews 5:10, but solid food is for the matured who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Kaya po, natitrain na po ba yung sarili niyo? 'Di ba hindi naman tayo, sabi nga dun sa unang talata, 'di ba? Yung mga naniwala na kay Jesus, yung sinasabi ni Jesus, 'di ba sabi niya sa John 8. Kaya nga sabi niya dito, hindi na tayo bago sa ganito. Hindi na tayo bago sa word of God, hindi na tayo bago sa turo. Laging may magtuturo sa'tin, laging may nagpapayo sa'tin, lagi tayong may naririnig, at lagi tayong nagbabasa ng word. Dapat alam na natin i-distinguish o dapat alam na natin kung tama ba 'to o mali, 'di ba po? Kaya nga sabi dito, spiritual competence is not perfection, it is progress. We grow as truth trains us to live free. Kaya po, sabi dito, ang spiritual competence daw natin ay hindi perpekto. Alam naman yun, hindi naman tayo perpekto na na tao. Kung perpekto na tayo, matagal na tayong patay. Okay po, pero sabi dito is progress. Araw-araw tayong pinoproseso. Sa pagpoproseso na yun, dun mo natitrain yung kalayaang binigay sa'yo ng Panginoon. Kaya po, then yung pinaka-last natin po, madali lang po, no? Yung pinaka-last natin na slide is obedience produce ongoing growth and progress. Nag-obey po ba tayo? Siyempre. Amen? Amen po, no? Nag-obey tayo. Hindi lang po dito kay Lord, hindi lang po dito sa Bible, kundi nag-obey din tayo sa mga leader natin, sa pastor natin, sa elders natin. So sabi ko, obedience produce ongoing growth and progress. Sa pag-obey natin sa salita ng Diyos, unti-unti niya tayong pinapalakas at unti-unti niya tayong binabago. Nabasa niyo na po ba yung book ni John Bohan, yung The Pilgrim Process? It's about siya kay Christian tapos City of Destruction. Short testimony kasi tapos naman po 'to, no. So, natapos ko na yung libro na yun. Pero i-she-share ko po kung gusto niyo pagkatapos po nitong live. Sabi dun sa libro, nung nabasa ni Christian yung libro, merong apoy sa puso niya na bumabagabag sa kanya. Sabi niya, yung nagsulat nito buhay yung binigay niya, eh.
para maging malaya ako. Bakit kailangan kong ikulong yung sarili ko sa siyudad na 'to? Kasi yung siyudad nila ay tinatawag na City of Destruction. Ngayon ang ginawa niya, kaya sabi ng mga tao sa kanya, "Baliw na siya, baliw na 'yan." Tumakbo siya ng malayong-malayo, iniwan niya yung pamilya niya, iniwan yung anak niya, saka yung asawa niya. Pero sa gitna ng lahat, habang naglalakbay siya, unti-unti niya nakikilala yung Evangelist, yung Hope, yung Grace. Makikita natin dun sa libro hanggang dun sa dulo na sabi niya, ang tunay na kalayaan pala ay nag-uumpisa sa desisyon mo. Kaya po, mag-decide ka muna. Kasi balewala yung tatlo eh, yung commitment, yung consistency, yung competence. Kung ikaw mismo sa sarili mo hindi ka nag-decide, babalik ka ulit dun sa pinakauna. Sabi nga 'di ba, then Jesus said to those who believe in Him, "If you abide in my word, you are my disciple." Kung talagang disipulo ka at kung talagang believer ka ni Lord, mag-uumpisa ka sa desisyon. Ano nga ba yung desisyon mo ngayong oras na 'to? Ano nga ba yung commitment mo ngayong oras na 'to? Consistent ka ba sa commitment mo na yun? Competence ka ba dun sa ano mo ngayon, dun sa freedom mo ngayon? Kasi kung hindi ka magdedesisyon, balewala yung obedience mo. Kasi yung obedience nagpo-produce siya ng ongoing growth saka ng process. Kaya po, freedom in Christ is not found by losing our grip on truth. It is found in clinging to it. Sabi nga, nandun na yung freedom mo eh. Kailangan mo lang panghawakan yung katotohanang meron ka. Sometimes obedience feel restrictive. 'Pag nag-obey ka kasi, 'di ba po, nabasa niyo yung kay ano, kay kay Samuel nung nagkasala si King Saul, yung sabi niya, obedience better than sacrifice. Sabi niya dun, 'di ba, makikita natin na minsan ang pag-o-obey natin, kung sinabi ni Lord na hanggang dito muna yung obey mo, sumunod ka muna bago ka magreklamo, gawin natin yun, 'di ba po? Then sabi dito, sometimes truth is uncomfortable before it is freeing. 'Di ba po? Malaya tayo. Sa kalayaang meron tayo minsan, hindi tayo komportable. Pero dahil naninibago ka, kaya pumapasok dun yung salitang progress eh. Nagpo-progress tayo dahil pinalaya ka. But every step, sabi niya dito, but every step of obedience lead to greater freedom. But whoever look intently into the perfect law that give freedom and continues in it, they will be blessed in what they do. Sabi sa James 1:5. 'Di ba? Malinaw yung sabi ni Lord ng lahat ng bagay na 'to sa pagsunod sa Kanya, may kalayaan ka. At ang kalayaan na 'to pang pinanghawakan mo sa Kanya, lahat ng gagawin mo ay ibe-bless ka niya. Amen po ba? Kaya ngayong oras na 'to, sa bawat isa dito na hindi pa sure kung naka-commit ka ba talaga, kung patuloy ka ba nagpapatuloy ka pa, or kung may kakayahan ka ba na gawin ang mga ministry or ang pagkatawag sa'yo. Inaayahan kayo na pumikit at manalangin. Ngayong oras na 'to, Lord, maraming salamat, Father God, sa bawat isang nandito. Bigyan niyo po sila, Father God, Lord, ngayon ng desisyon. Desisyon na klaro, desisyon ng pagko-commit, desisyon, Father God, na pagko-continue, Father God. Hindi lang, Father God, sa panahon na masaya sila, kundi, Lord, maging sa panahon na wala sila, malungkot sila. Lord, hindi lang sa panahon na okay ang lahat, kundi Father God, pati sa panahon, Father God, na sinusubok sila. Lord, hindi madaling sumunod sa iyo, yun ang totoo. Pero Lord, ang talagang kalayaan, Father God, ay nanggagaling sa iyo. Kaya Ama, habang lumalakad kami sa mundo na to, let your anointing, Lord, at let your spirit guide us. In Jesus' name, pray, Amen. Yun po. So, sa susunod po ulit, bukas po, 9 po ng umaga, kasi Wednesday po bukas, diba? Makinig po ulit tayo. So, day 27 na bukas po, 9 AM po ng umaga. So, dun lang po at marami pong salamat.
kalayaan. Tumawag ka't manalangin, at ikaw ay aking pakikinggan. Kahit ano man ang iyong nararanasan, nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan, nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapang mo sa salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Nagwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. O sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw